Simula ngayong Hulyo, mas mabigat na parusa na ang ipatutupad ng China laban sa mga iligal na nagtatrabaho at naninirahang dayuhan sa kanilang bansa. Kaya naman paigtingin ng gobyerno ng Pilipinas ang kampanya kontra illegal recruitment para naman maprotektahan ng mga OFW. Saksi si Lala Roque. Ang mga gustong magtrabaho sa China, kailangan ng maging mas mapanuri sa mga illegal recruiter. Mas malaki na raw kasi ang problema ngayon kapag nahuli anuman ang nasyonalidad. Simula sa darating na Hulyo, mas mahigpit na batas na ipatutupad ng China sa lahat ng mahuhuling illegal na nagtatrabaho sa kanilang bansa. Ilan sa mga papatawan ng mabigat na parusa, ang mahuhuli ng illegal entry, residence at employment ng mga dayuhan. Ang mahuhuling illegal na nagtatrabaho sa China, pagbabayarin ng danyo sa nasa 5,000 hanggang 20,000 yuan o katumbas ng mahigit 30,000 pesos hanggang mahigit 130,000 pesos. Pati ang sweldo na nakuha mula sa illegal workers ay kukumpiskahin din. Pwede ring makulong ng mula 5 hanggang 15 araw. Ang mga illegal namang naninirahan sa China, pagbabayarin ng 500 hanggang 10,000 yuan kada araw o mula 3,200 pesos hanggang 65,000 pesos. Posible ring makulong ang illegal resident. Maging ang mga employer na kukuha ng mga dayuhang illegal, wala raw lusot sa batas. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, may 12,000 OFW ang legal na nagtatrabaho sa China ngayon. Pero marami din daw ang illegal na nakakapasok doon. Dahil sa bagong batas ng China, dapat na raw mas paigtingin ang information campaign sa mga OFW para hindi na sila mga has na pumatol sa mga illegal recruiter. Sometimes when we are able to give a good reason for overstaying and for illegal residency, they would allow a light penalty. Yung POEA at yung DOLE ay mayroong silang advisory. Ang POEA naman, pag-iibayuhin pa raw ang kampanya kontra illegal recruiters dahil nga mas malaki ang problema kung sa China pa mahuhuli ang mga biktima. Importante lang ma-process sila dito. At least meron tayong protection, documented sila, alam natin nandun sila, at kung magka-problema sila, matutulungan natin sila. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi